Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Minimal lang ang shoutout natin ha. Shoutout kay Ma'am Thelma Adea. Mister niya po si Sir Simon Adea. Hello! Sir. Sakit. Tumatama yung ano ko din. Anyway, may pag-uusapan tayo ngayon, no. Sikat si si Idol. Nakaka-proud din, no. Ayun, no, nasa GMA news siya. Yan, sinasabi ko na yung patawa-tawa mo kagabi, mukhang may mabigat ka ngayong problem. Ano ba yan, sir? Pinag-aaralan ng PNP ang pagsasampa ng reklamong usurpation of authority and illegal use of uniforms or insignia laban sa isang vlogger dahil sa pagsusuot umano ng police uniform. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, may akala ko kulaong, kaukulang kulong ang ganitong paglabag. Nako, tait ka. Mainit-init ka pa ngayon, di ba? Kaila ka nilaw. Yari tayo dyan, boy. Tapos ito pa, pati sa grabe. Ito sa DZRH naman. Norman Mangusin lagot sa PNP. Binalaan ng Philippine National Police ang vlogger na si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos matapos kumalat ang larawan nitong suot na uniforme ng pulisya. Ayon kay PNP spokesperson Philippine Brigadier General Randolph Tuanyo, maaring maharap ang online personality sa paglabag sa usurpation of authority and illegal use of uniforms or insignia. Naku, yari ka, sir. Saan ba nagsimula to? Nagsimula to. Naalala ko, inano niya to Siya mismo yung nag-flash niyan, di ba? Saan na ba yan? Ikaw mismo nag-flash niyan, sir Kay Food Genius ko yata nakita yon na finlash mo. Tingnan natin ha. Friends of Food Genius. Doon ko nakita, ikaw mismo ang nag-ano niyan Ikaw mismo nag-flash niyan Diba? Saan na ba yun? Yung video na yun? Wait lang ha. Halokayin natin. Saan ko ba nakita? Ito yata. Wait lang. Sorry ha. Biglaan kasing gusto ko lang i-establish muna na siya yung nagpakita nun mismo. Yung ano na yon, yung kanyang picture na yon. Ang engot no. Ito yan Kumapitila mga ngiti ko pag naaalala mga bagay na to kay sarap balikan tamis na nakakamiss lang. Di ba? Ikaw yung nag-ano niyan Baka makapiright. Dilagyan pa kasi ng sound ni Food Genius. Nakakainis Mamaya makapiright tayo. Ulitin natin. Ikaw ang nag-flash niyan Yung video na yan So nakita ng tao yan. Nakakamiss lang daw, di ba? Sabi niya. So, nung kumalat yan, feeling ko, nag-viral yun Then, nakaabot kay General Maralag. Di ba? So, ito yung sinasabi niya ngayon. Itong si Yulen Budol-Budol, o also known as a friend of Food Genius. Si Yulen Marcos Budol-Budol lang ang admin niyan. Budol-Budol yan, mag-iingat po kayo. Ngayon, meron tong nilabas na picture ko kuno. Picture ko kuno. Itinabi pa yung picture ko din do sa regional director ng region to, si General Maralag. Bakit nyo laging idinidikit ang pagmumukha ko dyan sa lintik na general na yan?
Putang ina, since 2023, kaaway ko na yan eh. Since 2023 daw kaaway niya na, no? Pero sir, yung nung habang tinitira mo pa lang si si Sir MG, alam ko finiflex mo pa yan eh si General eh. Naalala mo yung nasa hotel ka pa. Kailan ba yung nasa hotel ka? Ito yan oh. 'Di ba? Hindi 2023 to eh. 2025 na to, sir. For information mo lang, yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating pantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Sa shooting range sa Tagaytay, sniper ka pala. Shoutout, idol. Bihira lang, madalas ako sa Ilagan. Sa Ilagan, Isabela, o sa shooting range doon. Lalo na nung ang nagbabantay doon is yung bata ko, si Christian. Yun. At for information mo lang, yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Siya yung bantay bahay ko, yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako. Mabuting tao rin naman yan. As in, masasabi kong bata ko talaga yan. 25 eh. 2025 to, sir eh. Finiflex mo pa. Pero sabi mo dito, bata. Ano sabi mo dito, sir? Ko, din do sa regional director ng Region 2, si General Maralag. Bakit nyo laging idinidikit ang pagmumukha ko dyan sa lintik na general na yan? Putang ina, since 2023, kaaway ko na yan eh. Alam mo, kaaway niya na daw pero 2025 bata mo. Yun ang problema sa atin, sir eh. Ang kaaway talaga ng sinungaling yung timeline eh, no? Oo, totoo. Dati kaibigan ko, pero ngayon kaaway ko yan. Sabi mo, bata mo eh. Hindi mo sinabing kaibigan mo. Dinidikit ang pangalan ko dyan. Unang-una, wala akong pakialam dyan sa general na yan. Kalaban ko yan eh. Gusto mo, hamunin mo, suntukan kaming dalawa, pwede lang ako dyan. Huwag nyo idinidikit ang pangalan ko dyan dahil hindi... Alatang hindi genuine yung may pangiti-ngiti siya eh. Feeling ko, nasabihan to ni General. Feeling ko. Brad, mainit ka. Diba? Hindi tama yung ginawa mo, Brad. Ngayon, gumagawa siya ng paraan. Ito din, ako sarili kong opinion to parang ito rin yung ginagawa niya kay Bernard Chong eh. Na kunyari, magkaaway sila yung pag-uuntugin ko kayo, yung ganon. Kasi kung seryosohan ito, malamang ipatumba ka, sir eh. Diba? Wala ito. Peking-peke ako dito pag nakikita kong gumaganyan siya. Pati kay Bernard Chong. Hindi ko kailangan ng polis, para maging maayos ang buhay ko. Mga tratado to. Ikaw, Prince of Genius, ikaw Yulin Budol, umuwi ka lang ng Pilipinas, babalatan kita. Lahat na dinamay nyo na. Si SU, Marrojas, Manny Pacquiao, lahat na, pinagdadamay nyo na. Ngayon, dinidikit nyo yung pangalan ko dyan ba't di mo masabi sa ano na yan? Nag-iisip ka na sasabihin mo. Diyan sa Hindorotot? Ngayon, dinidikit nyo yung pangalan ko dyan kay Maralag. Hindi ko naman kailangan yan. Actually, 2023 pala, kaaway ko na yan eh. Ba't di mo masabi Hindorotot? Di ba? Huwag nyo ididikit ang pangalan ko dyan. Dahil ayoko mabahiran ng kapulisan yung pagkatao ko. Tatandaan mo yan. Kaaway ko na yan eh. 2023 pa lang eh. Tapos panayandikit nyo sa... Ilayo nyo yung pagmumukha niya sa pagmumukha ko. Hindi niya alam kung paanong reaction ang gagawin niya, no? Pero no matter how, hindi ka tunay na galit dito eh. Diba? Okay? Mas pogi ako dyan. Halata mong magkaibigan pa rin sila ni Maralag eh. 2023, hindi na ho kami nag-uusap niyan. Pasko. Pasko, magkagalit kami yan. Kaya wag nyo ididikit ang pangalan ko dyan.
At saka kung mag-e-edit kayo ng litrato, galingan nyo naman. Bakit full-fledged colonel yung isang uniforme tapos yung isa general? Tanga! Edited daw. Ikaw yung nagpakita nun, sir. Diba? Nakita naman natin, ginaganon mo Namimiss mo ka mo Ito ba hindi nakikita ni Bishop? Yung mga pinagsasabi ni Sir Norman Mangusi na yan. Ayan ini-expose ni Food Genius men Saan ba dito? Ayan mga pinaglalabas ni Food Genius. Kasama si Attorney Johnny, abogado ni Sir Epel. Ikaw mismo yung nagpakita niyan, sir Tapos sasabihin mo, edit? Ano ba? Yan ba ang palusot na sinabi mo kay General Maralag? Na edited? Ikaw naglabas niyan, sir Sa tingin mo ba magkaka-idea yung mga tao na na kunin niya ng ganyan? Ano ba? Sir naman. Tsaka mag-e-edit din lang ang labo-labo pa nung i-edit in-screen capture lang sa nilabas mo. Ikaw ang naglabas, sir. Diyos ko. Mukhang tayo mayayari tayo Saban ka daw natulog kanina, sir? Shell and Lex, Mexico. Mga mga informant ni Food Genius Nike Factory and Valenzuela and Lex. Naaburido na yung driver, lumayas ata. Magkakape. Alas 9. 8:55 AM, kumot pa rin ang bida. Nasa kanyang Black Ford. Grabe naman talaga itong mga ni Food. Ay, sorry, hindi nyo pala nakikita. Ay, kulaong. Kahit saan pumunta, Katulad nito. Shell and Lex, Mexico. Ako hindi na ako naniniwala na yung sinasabi nyo na si Food, mga mga fans ni Food Genius to Para bang nagtutulong-tulong yung mga tao. Ito yung ito yung sinasabi ko maiba lang muna tayo. Kagabi kasi 'di ba kumalat yung yung or nung isang araw kumalat yung letter ng CSU. May nag-comment kasi sa page ko. Ay do sa channel ko, do sa video ko na kailangan daw ireklamo daw yung teacher na naglabas doon. Na kasi wala nga naman daw permiso. Ito sasagutin ko Medyo na buwisit lang ako do sa na yun. Para bang saan na ba yun? May isingit ko lang to mga men ha. Wait lang ha. Saan na ba yun? Yung dapat daw kasuhan daw yung teacher na naglabas. Hindi naman teacher yung naglabas, student Ayan ang sabi dito na nag-comment si Sir Maxibel, ma'am ba o sir? Dapat kasuhan yung teacher, yung mga balasubas naglabas ng advisory nila, napaka-pribado. Dito parang tanga lang mag-isip ang mga kababayan natin. 'Di ba? Sabi kong ganon, bakit mo kakasuhan na nagkalat ng awareness, hindi yung manloloko? Gusto mo ilihim yan? To be fair naman, tama naman yung sagot niya. Pag walang pahintulot, wag ipagkalat, hingi muna permiso kahit for awareness pa yan. Dapat teacher kasuhan mo, mga balasubas, nagpakalat niyan, yun ang sabi. Sa akin naman, yes, totoo naman yun. Na kung private yung I don't know, may argument dun kasi naka-address sa mga students
sa mga students naka-address, 'di ba, yung letter. Ibig sabihin, pinaalam sa lahat ng students. I don't know kung mako-consider as private pa 'yon, pero granting na private, ano, ang sagot ko kasi dito, yung mga audio leak nga ni ni FLM eh. Bawal din ikalat yun eh, pero kumalat eh. 'Di ba? Walang sa akin, yes, pwede sila magkaso. Kung magkakaso sila, ang tanong, magkakaso ba sila? Feeling ko gusto pa nga ng school na kumalat yun eh. Sinabi lang na for internal yon, siguro depensa nila sa sarili nila yon, na para sa internal yung letter. Pero bakit mo pakakasuhan yung mga yung naglabas? Dahil ayaw mong kumalat yung lihim na yon? Inuulit ko ha, wala na tayo sa legalities dito. Totoo naman na pwede magkaso. 'Di ba? Pero sometimes, ako, pananaw ko sa buhay, kailangan natin itapon yung pagka-idealistic eh. Para lumabas yung totoo eh. Kung hindi kumalat yung mga illegal wiretap ni FLM, malalaman ba natin yung totoong ni FLM? Totoong pakay? Hindi, 'di ba? Hanggang ngayon nagkukuro-kuro pa rin tayo. Kung hindi yung kung ano-ano mang pinagsasabi niya, pinagmumura niya yung nanay niya, bawal ikalat yun eh. Pwedeng kasuhan yung nagkalat nun eh. Pero kung hindi na ilabas yun, makikilala ba natin na lubusan si FLM? Hindi eh. Sometimes kasi kailangan may mag-sacrifice na ganyan eh, para malaman ng tao yung totoo. 'Di ba? Okay lang sana, pabor ako sa'yo kung ang kakalat na yan ay yung mga sex videos, yung scandal. Yung talaga hindi pwede yun. Wala namang magigain ang tao dun eh. Pero pag mga ganito, katulad nung yung Hello Garcia scandal ni Gloria Macapagal Arroyo. Illegal din yun. Kinalat. 'Di ba? Naging aware ang tao na meron pala talagang kapit ang nakaupo sa COMELEC. Sometimes titimbangin nyo din. Hindi tayo robot eh. Na, oy, bawal sa batas, bawal yan. Bawal sa bawal yan. Ang pagiging idealistic sometimes, nilulugar yan eh. Pero pag mga ganitong bagay kasi, lalo na kung ang naka-involve dito yung interest na napakaraming tao. 'Di ba? Yan din ang risk na na kinakaharap ng mga journalist din eh. Para maihatid yung balita. Minsan 'di ba may mga nakakasuhan pa ng libel, ng 'di ba? Kasi yung pagkakaso kasi cloak nila yan. Para ang lihim ay manatiling lihim. Kailangan talaga may magsalita, may whistleblower talaga dapat. Hindi sa lahat ng oras magiging idealistic tayo. Walang mangyayari sa atin kung laging ganito. Ang nakakaano lang dito sa dito sa comment mo na to. Yung nagkalat nung letter na yon, gusto mong kasuhan. Dahil mali yung yung paglilik. Anong tamang ginawa ni Sir Norman Mangusin? Hindi mo napapansin yon? Ironic, di ba? Ewan ko sa atin. Minsan, hindi ko alam kung yung ginagawa na lang natin tanga yung sarili natin eh. Di ba? Anyway, balik tayo dito, Sa bahay. Ay, nakakamiss lang. Itong si Yulen Budol-Budol, o also known as a friend of Food Genius. Si Yulen Marcos Budol-Budol lang yan, ang admin yan. Budol-Budol yan, mag-iingat po kayo. Ngayon, meron tong nilabas na picture ko kuno.
Picture ko kuno. Itinabi pa yung picture ko. Ito, hindi mo ba pwede sabihin dapat makasuhan to na nagsuot ng uniform? Okay lang sana kung ordinaryong pulis pero high ranking pa yung uniform. Hindi mo ba masasabi yan? Di ba? Doon ka pa rin sa technicalities yung paglalabas ng letter. Di ba? Din do sa regional director ng region to, si General Marallag. Bakit nyo laging idinidikit ang pagmumukha ko dyan sa lintik na general na yan? Putang ina, since 2023, kaaway ko na yan eh. Oo, totoo, dati kaibigan ko, pero ngayon kaaway ko yan, tsaka wag nyo idinidikit ang pangalan ko dyan. Unang-una, wala akong pakialam dyan sa general na yan. Kalaban ko yan eh. Gusto mo, hamunin mo, suntukan kaming dalawa, pwede lang ako dyan. Huwag nyo idinidikit ang pangalan ko dyan dahil hindi ko kailangan ng pulis. Para maging maayos ang buhay ko. Mga tratado to. Ikaw, Prince of Genius, ikaw Yulin Budol, umuwi ka lang ng Pilipinas, babalatan kita. Lahat na idinamay nyo na. Si SU, Marrojas, ano pa ba? Manny Pacquiao, lahat na, pinagdadabay nyo na. Ngayon, idinidikit nyo yung pangalan ko dyan sa kay Tony, kay Marallag. Hindi ko naman kailangan yan. Actually, 2023 pala, kaaway ko na yan eh. Di ba? Huwag nyo ididikit ang pangalan ko dyan. Dahil ayoko mabahiran ng kapulisan yung pagkatao ko. Parang ang madumi pa yung pulis no? Alam mo yan. Kaaway ko na yan eh. 2023 pa lang eh. Tapos panayandikit nyo sa... Ilayo nyo yung pagmumukha niya sa pagmumukha ko. Okay? Mas pogi ako dyan. Hindi niya na alam, 2023, hindi na ako kami hindi niya na alam ang gagawin niya, yung pagsusuot niya ng salamin. Ilayo nyo yung pagmumukha sa pagmumukha ko. Okay? Mas pogi ako dyan. Isusuot niya yung salamin niya, then babalik niya ulit. Hindi, natataranta na siya. Kasi siguro nasabihan ito ni General 2023, hindi na ako kami nag-uusap niyan. Pasko. Pasko, magkagalit kami yan. Kaya wag nyo ididikit ang pangalan ko dyan. At saka kung mag-e-edit kayo ng litrato, galingan nyo naman, bakit full-fledged colonel yung isang uniforme tapos yung isa general? Tanga! Genius, magsumbong ka kay Marallag, pagbuhulin ko pa kayong dalawa. Wala Ayan kasama mo pala yan sir pati sa kasal mo. Ang dami niya talaga napaniwala Talaga naman daw talagang makarisma ito nung araw. Ayun sila Res Cortez, mga artista Ayun, kasama siya dito sa kasal nila ni Mayo. Siya yung bidang-bida dito Ayan Boss-boss pala talaga siya dati Nako. Paano malulusutan yan, sir? Anyway, yan lang po pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.